Mga Kalingap, Hi mga kalangga! please support Wow Live TV. Thank you. Thank you! You're Mr. Good Vibes. Shoutout sa lahat ng mga Kalingap Pusil Couple fans. Silo po sa inyo ang Barangay Rochelle. Mega love shoutout po sa inyo, no? So wait lang guys. So, yun na nga, mega love shoutout po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng mga solid na mga fans ng Rochelle, no? Sa buong team Kalingap. Pero bago tayo magsimula guys, at your service, Mr. Wow Live TV, your Mr. Good Vibes. So, yun na nga, another video reaction po ang gawin natin ngayon, no? Dito sa mga upload video ng ating maglangga, mga kabarangay dyan, shoutout po sa inyo. Ang tawag nyo lang sa akin, kabarangay na lang. Ano na. Pero bago tayo magsimula guys, please do support. Supportan po natin ang buong team Kalingap. Siyempre, palakpakan natin buong team Kalingap. So, supportahan po natin sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs. And to all Kalingap charity vloggers, Kalingap partners, nandiyan po sila ni Roel of Malalag, Kalingap Roel, Rachel Morales Vlogs, sila ni Papa Dan or Kalingap Dan. Suportahan po natin, Kalingap Awi, Kalingap Angeli, and to all Vincent Caliada, sa lahat po, sa Morales family, Matubang family, suportahan po natin lahat. So yun na ano, ito ang reaction ko nito, maiksing reaction natin dito sa sa upload ni Dudong Roel na pinamagatang ano ang naging desisyon, nakakaiyak na pakiusap. So ito guys, so tara, maraming salamat sa mga nag-like and share no, sa nagtamsak. Barangay Rochelle, salamat sa tiwala nyo. Marap sa atin sa vlog ni Dudong. So, yun. Tatanungin na namin kayo kung ano yung napag-usapan ninyo. No? Sino ang unang magsalita? So ito kasi, ang ano dito, ang usapin kasi dito, tungkol dito sa naiwang bahay ng ating namayapang si Nanay Lilia. So, saan ba to mapunta? Dito sa anak niya o dito sa kanyang apo ba yan o something like that, na sinamahan siya hanggang sa kanyang pagkawala. Ayan. Lang, bro. Para kung ano yung napagdesisyonan ninyo regarding sa sadya namin. Dito po sa bahay, para sa akin po sana, gusto ko sana po ay sa akin talaga mapunta. Opo, walang bahay yung tita ko, pero yun po kasi yung bilin ni nanay. Yun po, importante kasi yun. Kung ano yung bilin po, kung ano po yung bilin ng namayapa, di ba? Mga ganyang usapin. Yun po talaga, sa ating mga kakulturang Pinoy, kahit saang sulok mas ng mundo, kung ano yung bilin ng namayapa o nung lumisa na, yun po yung talaga ang dapat masunod. Si unang-una rin naman po, talagang ibibilin din ni Nanay Lilia diyan kay sa kanyang apo. Kasi nga siya lang naman yung laging kasama niya. Simulat sa Paul nung buhay pa si Nanay Lilia hanggang sa nawala, 'di ba? Hanggang sa something like na siguro siya na yung nagiging kasama simula nung umalis yung mga anak or nasa pag-asawa na napunta sa mga iba't ibang lugar. Nagbuod na rin ng mga kanyang-kanyang pamilya. So, ang laging kasama ni Nanay Lilia, yung lalaki, yung kanyang apo. Yan. Hindi pa po kasi ito nagagawa. May nagtanong na po sa kay nanay. Kung kanina daw po pupunta yung bahay at siyempre papag-aawayan daw nga po ng pamilya ni nanay. Mga anak. Hindi talaga po sa akin ito dun sa anak ko sana. Kaya lang may nagsabi daw po kay nanay na bawal daw po ang bata pamanahan. Kaya, nung nadulas po sa akin nung
ano, kasi bawal daw baga pong isabi kung kanino daw po ipapamana. Sabi daw po sa akin ni nanay, kapag namatay daw po siya, ay alagaan ko daw po yung bahay. Mismo, sinabi ni Opo, nanay. kaya So, sa madaling salita, kahit pa ano siguro, kahit pa sabihin natin or hindi sinabing diretsahan na sinabi ni Nanay Lilia na hindi sa kanya ipamana yung bahay na bigay ng Team Kalingap or ni Ruel Malalag, pero doon pala sa sinabi na ni Nanay Lilia sa kanya na kung sakaling mawala man ako, kung sakaling darating ang panahon na mawala na ako, alagaan mo sana ang bahay. So, alam na common sense na siya talaga yung sa kanya binigay. Ganon. kaya hindi ko po ma-give up na ibigay talaga sa tita ko kahit alam ko po kung wala silang bahay. Gusto ko po kung sakali, bilhin nila ang tirahan, pero gusto ko kasi po maayos yung bahay. Ayaw ko po nang masira. Gusto ko po yung makikita ko yung habang buhay pa ako, kung talagang buhay pa. Gusto ko maayos yung bahay. Kasi yun lang po. Maganda talagang ano lang din. Sinusunod. Ano lang, ilabas mo lang yung ano. Kumbaga sinusunod lang din niya kung ano yung bili ni nanay na alagaan mo yung bahay kung sakaling mawala man ako. So, hindi na talagang hindi ma-direct talaga na sabihin ibigay sa kung kaninong anak ni Nanay Lilia kasi sa kanya binilin. So, pwede nang sabihin dito, pwede yung tirhan. Kung sakaling magbakasyon kayo dito, kung makaluwag-luwag kayo, pwede yung tirhan to. Why not, di ba? Emosyon mo, Kuya Anthony. Si Anthony. Ito lang po yung alaala ni nanay. Marami po ako nakikita sa mga comment ng tao. Na dapat daw sa tita ko at wala daw bahay. Pero kung nandun po sa pinag-usapan na kayo yung mamimili at netizen, kung sa tita ko po mapupunta, wala pa akong magagawa doon. Tatanggapin ko na lang po yun. Maganda rin yung nagiging desisyon nila ni ng Roboys sila ni Dodong Roel sa mga kasamahan niya na hindi sila mismong nagdesisyon agad na kung kanino ibigay na kasi or sabihin natin ikaw Anthony, apo ka lang naman, hindi yan sa'yo kasi may mga anak si Nanay Lilia, dapat sa anak papunta yan. Hindi ganon. Kumbaga, nirespeto din ni Roel of Malalag at saka ng mga Roboys kung ano po yung habilin ng isang Nanay Lilia. Okay. Ikaw muna daw. Ikaw muna ang mag-open up. Siguro yun nga nasabi ni nanay na sa apo kasi ang iniisip ni nanay kasi kung sino yung nakatulong sa kanya sa mga huling, di ba? Yung naghihirap siya. Wala yung mga anak, buhay pa siya. Tama nga naman si nanay kasi yung naghihirap siya mag-isa, wala siyang katuwang, walang iba kundi si Anthony lang. Yung mga sariling anak niya, talagang wala sa tabi niya, talagang walang umaagapay sa kanya kasi yun na nga, nasa mga iba't ibang lugar, may mga pamilya na din. Kumbaga para sa akin, ano na lang to kumbaga naisip ni nanay, kung sakaling mawala man ako, hindi ko pwedeng ibigay ito sa mga anak ko, itong bahay na to, hindi ko pwedeng ipamana doon sa mga anak ko. Ito, hindi to pang sa mga anak ni Nanay Lilia, pasintabi lang po. Hindi ko pwedeng sabihin, so naisip ni Nanay Lilia na hindi ko pwedeng ipamana to sa mga anak ko. Bakit sa kanila pa? Ngayong sobrang tanda ko na, umabot ako ng 80 years old, 70 pa sang 80 years old, wala sila. Ang bukod tanging kasama ko lang, ito si Anthony. So bakit sa kanila ko pa ipamana? Andito naman si Anthony na nag-aalaga sa akin. At sinamahan ako at hindi ako iniwan. Yan. Sana na-scout namin, natulungan. So dito talaga kasi kalapit bahay lang, apo niya. So ito talaga yung andyan palagi kay nanay yung malalay. Kaya talagang din kay kuya, di ba? Mukhang yun din pinaghahawakan ni kuya na sa kanya bali itong bahay na ito kasi yan ang sinabi ni nanay, no, di ba? Sa pamamagitan siguro niyan ay matutuwa si nanay dahil inaalagaan yung bahay, di ba? Somehow oo nga, di ba? Kaya nga sabi ni kuya kanina kung ano ang ting desisyon, di ba? Kasi isa din si ate na kailangan dito sa bahay.
Kaya ngayon, baka may ano din si ate, may sasabihin din po. May message, no? So, narinig na natin yung ano ni Bro Anthony, no? Ang kanyang saloobin, yung kanyang desisyon. Ikaw naman, Ate Mary Jane, ano ang message mo? Ano naman ang pwede mong i-open? Kung sa akin yun, kung saan si nanay kung saan yung ano ni nanay, di yun na lang. Yes, tama. Yun po talaga ang ano. Yun po talaga ang sundin kung ano yung sinabi or kung ano yung habilin or kung ano yung desisyon ng namayapang si Nanay Lilia. So, hindi po pwedeng ano yan. Kumbaga, para sa akin lang opinion ko, hindi po pwedeng sabihin natin na ipagpilitan ng mga anak na dapat kami ang magmana niyan. Dapat kami ang titira dyan kasi bahay namin ng nanay yan. Pero para sa akin parang, ang dating kasi para sa akin parang wala silang karapatan na sabihin ng ganun. Sa akin to, opinion ko lang to. Hindi to sinasabi ng mga anak ni Nanay Lilia kasi mga mababait yan. Kumbaga para sa akin, dumating sa punto na wala silang karapatang magsabi ng gano'n na dapat sa amin mapunta yan, dapat kami ang titira niya kasi kami yung mga anak, nanay po namin yung nawala. Hindi po gano'n. Mayroon sana kayong karapatan kung simulat sa Paul, nung mayroon sana kayong karapatan kung kayo mismo ang nag-alaga or umaagapay sa isang Nanay Lilia sa nanay nyo bago siya namatay. Pero ang sisti kasi, ang laging kasama ni Nanay Lilia, ang lagi niyang maitawag kung nangailangan siya ng tulong or laging nakasupport sa kanya, walang iba kundi yung kanyang apo, si Anthony. So, kaya naisip ni Nanay Lilia na sa iyo to dapat. Kahit hindi man siguro direktang sinabi ni Nanay Lilia kay Anthony na sa iyo ko ipamana ang bahay. Pero doon sa sinabi ni Nanay Lilia na sana kung mawala man ako, kung darating ang panahon na mawala man ako, alagaan mo sana ang bahay. So, alam na kung kanino niya inhabilin. Huwag natin lagyan ng nalang, Ate, kasi parang ano yun eh. Parang may tampo ang dating Kuya Alex. Anin, no? Kung yun ang bili ni Yun na nanay, yun. okay lang. So, okay lang sa'yo. Oh. So, ganito yan. Meron kaming i-offer sa'yo, no? Kasi majority naman talaga sa lahat is yung apo, no? So, i-open ni Dudong sa'yo ito kung papayag kayong dalawa, no? Papayag kayong dalawa sa offer ni Dudong Ruel. Pero itong bahay, ano na to, majority sa apo, no? Kasi unang-una, kung ako ang magsabi, no, yung pagmamahal ng isang matanda, no, na hindi niya kumbaga naramdaman niya doon sa apo niya, ay ano yun, parang bilang ganti siguro ni nanay. Get Solving in the Cloud with Yes, the Google Cloud tama free yun. program. As a new user, you'll get $300 in free credits for the first. Lilia. Ay ano yun, parang bilang ganti siguro ni nanay Lilia, no, na Oo naman. Parang ganun, Boss Alex. Tama ka doon, Boss Alex Librada, no? Support yung Boss Alex. Kumbaga, siya yung laging kasama ko. Siya yung laging tumutulong sa akin. Siya yung apo ko na hindi ako iniwan. Siya yung apong laging nakaagapay sa akin. Siya yung apong laging nasa likod ko. Sa tuwing may kailangan ako, andyan siya. O, di ba? Siya yung nag-aruga sa akin or something like sabihin na siya yung nag-aalaga sa akin. So, malamang na malamang talaga, sa kanya ko ipamana. Kung sakaling mawala man ako, kung ano yung mga mayroon ako, sa kanya ko ibigay. Kasi may mga anak ako, hindi naman siguro sabihin na may galit, pero hindi ko man pwedeng ipamana doon sa mga anak ko na hindi naman akong nagawang sinamahan o alagaan bago ako namatay. Bukod tanging apo ko lang ang laging kasama ko nung nabubuhay po ako. So, dapat talaga na kung ano mang maiwan sa akin, sa aking apo ko na ihabilin. Yan. Tama din yun. Nasa ako mapunta. itong maiiwan niya ay ipapamana niya sa apo niya, sa nag-aruga sa kanya, sa nagmahal sa kanya hanggang nalagutan siya ng hininga. So yun po yun.
no? So siguro naman kung magawa ni Anthony yung sinabi ni Nanay Lilia, 100% masaya po si Nanay Lilia kung saan man siya ngayon naroroon. Di ba, Kuya Anthony? No? So, punto por punto yung sinabi ni Anthony na panindigan niya yung sinabi ng lola niya. At Oo, dapat lang panindigan mo yun, Antonay, huwag mong baliin yun. Dapat sundin mo talaga. Kung ano yung sinabi ni Nanay Lilia. Kung ano yung habilin na, kung ano yung sinabi ni Nanay Lilia sa'yo na kung mawala man ako, alagaan mo sana yung bahay na bigay sa akin ng Team Kalingap or ni Ruel of Malalag. Diba? Wala namang sinabi sigurong salita na sinabi si Nanay Lilia na kung mawala man ako, itong bahay na to mapunta sa mga anak ko or sa panganay ba, pangalawa, pangatlo ba or something like that, sa bunso ba, wala naman. Ang bukod sinabi ni Nanay Lilia, diba? Kasi naramdaman ng isang lola Lilia o Nanay Lilia, nanay yung tawag na yun, apo ko yung andito eh. Lagi kong nakasuporta sa akin, nag-aalaga sa akin, nag-aruga sa akin. So bakit ko ibibigay sa mga anak ko? Tsaka mayroon naman silang pamilya. Pamilyado na sila. Although, kahit sabihin natin pamilyado na si Anton pero ang pinaka-point kasi doon, si Anton yung lagi niyang kasama. Kumbaga, kung ano yung kulang ng mga anak, si Anthony ang nagpupuno nun para kay Nanay Lilia na iparamdam niya kung yung salitang pagmamahal. Si Anthony lahat ang nagbigay nun. pangangalagaan niya itong bahay. So, okay naman kay Ate Mary Jane. No? Kasi yung dapat ako magagampan, siyang nakagampan. Ganon. Na dapat na ikaw yung dapat na kumbaga sabihin natin matanda na si nanay eh. Sabihin natin na responsibilidad mo na ikaw dapat ang gampanan mo dapat yung pagiging anak. Gawin mo sana yung pagiging anak mo sa nanay mo pero hindi mo nagawa kasi yun na nga in the other side may ibang pamilya ka, okay na sana kung malapit pero malayo. Yun, nakauwi nga lang kayo nung nawala na yung Nanay Lilia. No? So, alam ko dito, naintindihan din ng anak ni Nanay Lilia yung kung bakit ganun na lang ang habili ng isang nanay nila na yung bahay talaga, si Anthony talaga ang magmamana or mag-aalaga. Ganun talaga ang buhay. Kung sino yung andyan, siya yung mabibigyan. Siya yung pamamanahan. Alangan naman pamanahan yung alangan naman ang pamanahan yung mga anak niyang wala sa kanyang tabi nung buhay pa siya. So, karapat-dapat talaga na sundin ni Anthony kung ano yung habili ni Nanay Lilia. Kasi pag hindi niya sundin, baka balikan siya, di ba? Mumultuhin siya ni Nanay Lilia. So, sundin mo yun, Anthony, kung ano yung habili ni Nanay Lilia ng lola mo. Kumbaga, yung hindi mo nagawa. Hindi ko nagampanan na nagawa niya. Ni Anthony. So, yun. Si Dudong na lang ang mag-open siguro regarding dyan. Kung papayag kayo, no? Mayroon kaming i-open sa inyo. Kung papayag ka, si Dudong magpapaliwanag dyan lahat. Tapos, siyempre tatanungin din namin kayo both side kung okay ba sa inyo, okay ba kay Antonio, kung okay rin ba sa iyo. So, ikaw na dong mag-open no regarding atong giistoryahan regarding anong balay. Ano po yung ito po ay base lang din sa amin, di ba? Kasi siyempre kami charity vlog. How do you make her say yes? Tumutulong kami, di ba? Hindi naman po iba si ate, no? Hindi siya ibang tao kay Nanay Lilia, sariling anak din po niya. Kaya nung nalaman din po namin yung sitwasyon din po niya na hirap din po sa buhay, kasi isa doon sa qualification na pasok siya sa ating tutulungan, di ba, walang maayos na bahay, walang maayos na trabaho, tapos may mga anak pa na nag-aaral.
Kaya isa din si ate din na pwede nating matulungan, no? Kaya nag-iisip kami kung Ano ang anong magiging, 'di ba? Anong pwede natin maitulong sa kanya kahit man lang, kahit hindi siya nakatulong kay Nanay Lilia sa mama niya sa mga huling sandali. Siguro sa gagawin natin na pagtulong din sa anak niya, matutuwa din si Nanay, 'di ba? Yes. Oo, isa rin yan. Oo, isa din 'yan sa magiging ano din Ikakatuwa ni oo, Lola. syempre 'di ba, kasi anak po niya. Kaya ito po, yun nga sabi ni Kuya Alex, yung bahay na ito, sa inyo po majority yung mga vote or yung mga sabi ng mga ibang viewers, maging mga sponsors, mga nagbigay sa Apo. Majority. Oo. Sa Kasi ito din sila ate, nag-iisip din kami paano tulungan, di ba, si tita mo. Kasi kung babalik po kayo doon ate, ano po magiging trabaho niyo ulit? Sa construction po si Mister. Tapos ikaw po sideline. At wala po silang maayos po na walang sariling bahay. Kaya Alex. ako na. So ganito, bro, relax ka lang. Okay ka lang? Ayan. Okay ka lang ate? Okay, so ito ha, ako na mag-o-open regarding sa gusto namin gawing tulong sa'yo. No? So una kong tatanungin si Anthony, ikaw, una kong tatanungin kasi i-award ni Dudong yung bahay sa'yo. Di ba? So it means ikaw yung mga ngalaga, ikaw yung titira dito. So gusto naming tulungan si tita mo. No, kung papayag ka na ibigay natin sa kanya yan at papaayos namin. Ibigay yung yung bahay ni Tingnan natin kung ano yung desisyon niya. Ano sa tingin mo? Anong masasabi mo, bro? Hindi ko po alam dun sa asawa ko. Nakuha mo yung punto ko? Nakuha mo yung punto ko? Opo. Itong bahay na to, habang buhay niyong titirahan to, no? Sa inyo to, i-award namin sa inyo to. Ipapangalan namin sa inyo yan doon sa barangay. Siya na yung beneficiary. Ikaw na yung beneficiary ng Team Kalingap. Ikaw na yung beneficiary ng barangay sa lupa na ito. Ngayon, gusto naming tulungan si tita mo dahil wala man siyang bahay. Eh kung papayag kayo na ipapaayos namin yung bahay na yun, hindi naman siya totaling na buong bahay namin ipapaayos. So lang, Tatapusin. tapusin lang yung na yan para matirahan din nila. Parang yung tinirahan nila ni Anthony, ipapaayos na nila ni Dodong Roel para may matirhang maayos yung yung anak ni Nanay Lilia. Tingnan natin. Papayag ka ba? Yun ang tanong doon. Papayag ka ba? Hindi po kasi lahat ng pera niyan ay nasa akin ay. Ayun, hindi papayag ang isang Anthony. Pakinggan natin yung kung ano yung kung ano yung explanation ng apo ni Nanay Lilia. Hatian po kami ng asawa ko niyan ay ayan naman daw po yung give up kasi sabay po kami nagtrabaho nung asawa ko para may pundar sana yan. Pinaghirapan nila. May punto. May katwiran, may punto si Anthony. Kumbaga, yan yung pundar namin, something like invest na. Ganyan yung pundar ng mag-asawa namin, yung mga kinikita namin, gastos namin, or ano may naging pira namin, napunta po sa bahay na yan. So, pangit nga naman po yung, para sa akin uli, pangit yung dating kung ano yung naipundar ko, kung ano yung nagastusan ko, mapunta sa ibang tao, or sabihin natin mapunta sa mga kamag-anak. Kung pira ko lang sana po yan, okay lang. Hindi talaga po sa akin lahat ng pera yan. Sa asawa ko lahat yan. Nung sahod. At saka pangalawa pa, mas malaki ang gastos or malaki ang dyan ng asawa ni Anthony. So nakakahiya nga naman sa part ni Anthony kung magdesisyon siya agad. Tapos buti kung yung pala, nalaman natin na ang mas maraming na gastos dyan, ang maraming na dyan, walang iba kundi ang kanyang asawa. Puro talaga pangkain namin yung sahod niya yun para na ilagay namin sa bahay. Yun
imbis na nila, di ba? Parang buong sahod ng asawa before, napunta sa bahay. Yung pinaghirapan nyo. 2 taon po kami nagtrabaho. Nakasama yung anak ko. Para matayo yung bahay. Wala po kami kanisang sariling bahay. Stayin po kami doon sa trabaho. Kung kaya po, ayaw po, kaya po, kinausap po kayo. Sabi daw niya kung paparinig ka lang daw yun. So, sa madaling salita ate, talagang hindi rin pwedeng bitawan o ibigay sa'yo para sa anak ni Nanay Lilia. Hindi pwedeng ibigay sa'yo ni Anthony at ang asawa niya yung bahay na naipuntar nila or something like na. Kahit sabihin natin hindi pa tapos kasi gumastos na nga sila lahat at saka pangalawa, mas maraming na dyan, na ambag dyan sa bahay nila, sa pamilya na yan, ang kanyang asawa. Yun. So, pangit na naman tingnan kung ibigay na lang basta-basta porkit. Kasi itong bahay ni Nanay Lilia, ang sinunod lang natin dito kung ano yung sinabi sa manghuling sandali sa buhay ni Nanay Lilia. Apo, alagaan mo sana yung bahay kung mawawala na ako. Yun. So, yun na nga guys, no? Ito po ang aking maiksing reaction dito sa upload ni Dudong Rowell. So, nakakalungkot, nakakaiyak, something like that. Nakakaawa din sa side ng anak ni Nanay Lilia. Pero dapat din natin intindihin na kung ano yung sinabi ng matanda, yun ang masusunod. Yun lang. Kasi yun na nga, hindi nagampanan or hindi ginampanan or hindi nagampanan ng isang anak ang alagaan ng kanyang magulang sa mga huling sandali sa buhay ni Nanay Lilia. Hindi nalagaan ng kanyang mga anak, pero ang gumawa doon si Anthony. So okay yun. Okay yun na napunta kay Anthony yung bahay ni Nanay Lilia na siya ang mag-aalaga. Although sinabi naman ni Anthony na kung mayroong magbakasyon dito, mga pinsan ko, tsahin ko, mag-anak ko, pwedeng tumira dito. Di ba? At least yung mag-alaga sa bahay. Pero yung bahay namin, hindi po namin pwedeng ibigay sa anak ni Nanay Lilia porket sa akin hinabilin yung bahay ni Nanay Lilia. Hindi naman po pwede yun. Kasi imbes namin mag-asawa to, kami mismong asawa ko ang may maraming gastos dito, ang may maraming ambag, so nakakahiya naman. Hindi po pwedeng mangyari na ibibigay ko na lang sa anak ni Nanay Lilia. So itong bahay ni Nanay Lilia, wala sanang habol si Anthony kung ang sinabi ni Nanay Lilia na itong bahay na to mapunta sa panganay ba niyang kapatid, pangalawa, pangatlo ba, o sa bunso ba, something like that. Pero ang sabi ni Nanay Lilia, Apo, kung sakaling mawala man ako, alagaan mo sana ang bahay. So yun hanggang dito na lang guys. Hindi ko na pahabain to. Thank you very much. Panoorin nyo po ang buong video nito sa channel ni Dudong Rowell of Malalag na nasa description ko nakalagay doon. I-click nyo lang at mapanood nyo na ang video ni Dudong Rowell. So yun. So maraming salamat sa mga nag-like and share guys. Salamat Barangay Rochelle at sa buong Team Kalingap. Team Kalingap Rochelle Couple Funds. Barangay Rochelle, mega love shoutout po sa inyo.